Sa ating unang ulat, lumabas ang isang kontrobersyal na pahayag mula sa kilalang personalidad na si Keith Richards. Ayon sa kanya, ang kasama niyang nagtodroga si Pangulong Kuting Jr. at sinasabing si Marcos umano ang supplier ng illegal na droga. Ayon pa kay Richard, ilang beses na raw silang nagkakasama ni Pangulo sa mga malalaking party kung saan sangkot ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Binanggit pa niya na personal umano si Marcos ang nagdadala ng iligal na substansya sa mga nasabing okasyon. Bagamat walang ebidensyang naipakita si Richard sa kanyang mga pahayag, nagdulot naman ito ng matinding kontrobersya sa pag-aalinlangan sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Sa kabila ng mga aligasyon, maring itinanggi ni Pangulong Kuting ang kanyang akusasyon. Ani niya isa itong desperadong hakbang upang sirain ang kanyang reputasyon at ang kanyang administrasyon. Inaasahan naman ang isang opisyal na imbisigahan upang magbigay ng linaw sa ang isyong ito at masiguro ang integridad ng ating pamahalaan. Patuloy kami magbabantay sa mga susunod na kaganapan kaugnay sa kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Overthrow dictator from the Philippines in an interview with NME. NME is a magazine. Oh. Keith Richards' interview with NME magazine during their Steel Whale tour in 1990. So as early as 1990 and before. Well, remember when we had this homecoming tour in England sometime in 1978 or 79. There was this young kid who is the son of a president of the Philippines. Sino pa bang ibang president of the Philippines na mayaman, nag-travel sa Liverpool, sa ibang parte ng England? He hung around with us for 2 months. Riding with our tour, bus and plane, staying in hotels and acting like a roadie. He provided us kilos and kilos of cocaine, expensive alcohol and other drugs for free to be with us. But then his father got wind of his partying ways with us, and one day he was forcibly taken by some government agents during our concert in Manchester and flown immediately back to his country. That was the last time we heard of him until we heard that his father was overthrown by a peaceful revolution in 86. Oh, yung mga tao na walang kinalaman sa ating politika, disinterested party, nagsasalita. Hindi ka lang user, kundi supplier pa. Ha? Oh, hindi lang cocaine, pagkain din binibigay mo. Oh, kaninong pera 'yon? Pera ng gobyerno. Oh, hindi lang ngayon na nilulustay mo ang pera ng bayan by traveling, even then mga kababayan, nung kanyang tatay ay nagdeklara ng martial law, ay naglulustay na ng pera. Binibigyan yung mga mayayaman na tulad ng Rolling Stone, paring Ado. O, pakinggan natin ulit si Nicky Cositing, who was there, who was a witness. Contemporary nila yan. Kaya nga, mga kababayan, hindi na kailangan yung hearing na yan. Alam na ng taong bayan. Kaya, ang hinihikayat ni paring Ado at marami pang taong bayan, para you will unite the country, once and for all, you will be able to retain and increase your trust rating, magpa-drug test po kayo, sir. Yung totoo. Yung totoong drug test, hindi yung antigen. Yung equivalent ng RT-PCR para malaman kung talaga bang wala ka talagang drug usage. Oo. So, ito po.
Si Ginang Cositeng. Anong sinasabi ni Ginang Cositeng? Yung kanyang husband, ang contemporary. Si Bing Magpayo. Sinasabi nito ni Cositeng na... Kilala ko si Bing dahil sa Beda kami. Yan o, magkakasama. Si Bing Magpayo, si naghiwalay yun. Si Raal Si Daza. Bing, mukhang nagiging chicks niya itong kapatid ni Ralph Recto din. No. Oo. So, kilala na. Alam mo, pare, just ask me anything. I will tell you what happened in the past. Alam natin lahat yan. Ito, si Cositeng, anong sinasabi? I remember Mr. Marcos as candidate today, before. Never worked. All they did was go to the disco. They were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, People who know him are saying the same thing. And so many others. In fact, yung source ni Morales, hindi lang namin muna sabihin ngayon, kilala na natin kung sino yung mga tao, 2 tao na isang very prominent dating politician, yung isa pamangkin ng isang artista. Iyon ang source. Pero hindi pa natin muna ililibot. Pero hindi lamang si Nicky Cositeng, paring Ado, ang nagsasalita. Ito. You will not believe, it's the former president saying the same thing about Marcos into drugs. Ito, pakinggan natin. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yun nagsuside yung may kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanungin ng Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Ano ang ginawa niyan? Anong kontribusyon niya sa Anong society? kontribusyon niya? Tingnan nyo, pinagsabihan na kayo ni Duterte noong pa lang, before election. Pero, ang tigas ng ulo ng anak nyo po, Madam Mr. President. Kinukumbinsi na ng lahat. Kami, halos araw-araw, pinapakiusapan, ma'am, takbo pa kayo. Hindi naman po. Ang daming nabudol. Kasi hindi po tumupad. Hindi po nakikinig sa inyo. Ginoong Presidente Duterte. Na ngayon, sabi nila, nabudol sila. Kasi hindi nagbasid sa mga warning nyo. So, ano pong magagawa natin pagka ganyan ang So, ngayon, yung mga nabudol, let's unite. Maghunos daily po kayo kasi naloko kayo, bumawi kayo. Try to correct your mistakes and unite for the people. Di ba, paring Ado? Pagka daw you make a mistake once,
pwede pang maging error yan. Pero pagka twice ka na nagpaloko, ikaw ang luko-luko. Yeah. So, yun po. And that's the reason na maski matanda na daw siya, gusto na niya mag-retire, hindi siya makapag-retire, hindi siya makapaghinto dahil natatakot siya na walang maggiya sa taong bayan papunta sa realization na ito pala ay naloko lang ang mga Pilipino. So, yun po, Mr. Marcos, with due respect, sir, wag namang antigen lamang. Ang tiwala ng Pilipino, wag mong, don't put it under the rug. Don't put it in vain. If you want to unite, if you want to be successful as president, because you are the only president we've got, show the people that you are not into drugs and that drug testing, sabi nga ni yung best friend mo, si Vic Rodriguez, go into a drug testing that is acceptable to everyone. Wag yung chismis-chismis lang yun ni Taberna. Wag yung antigen lang na 2 minutes lamang. Wag na po yun. And the people are looking for an explanation kung bakit pag ganun ang mga direksyon ng polisiya mo sa gobyerno, especially when it comes to our foreign relations, na kung saan dahil sa walang pumapasok na economic assistance from other countries ay naghihirap ang taong bayan. At gagawa ka ng announcement ng kantong araw after just a few days, after a few weeks, after a few months, iba na ang direksyon. So nagtataka mga taong bayan kung bakit patumpik-tumpik, no? Walang direksyon, walang punto de vista. And in the first place, ito lang nga what is so puzzling with this president is pag-upshow mo pa lang nagyabang ka na bigyan mo ng solusyon ang problema ng taong bayan, which is food security. You even brag na akong hawak ng Department of Agriculture. Pero what happened? You gave up. You didn't do anything. Pinaubaya mo sa isang businessman who is of doubtful competence. And that has been pa lang, nagsinungaling na graduate ng college, pero months ago pa yan. Ano nangyayari hanggang ngayon? Where is your 20 pesos? Per kilo. Per kilo. Mabigas. So, sir, siguro, you have to start again. But before you start, you have to show the Filipino people that you are clean. That you have the competence, the sobriety to lead this country to the promised land. Baka yung barko natin malunod lang dyan, mabangga lang ng isang bato dyan sa Southwest Philippine Sea or whatever. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Mr. Larry Gadon laban sa mga Supreme Court Justices. To me, hindi magandang pakinggan itong mga pahayag niyang ito. Right after na lumabas yung balita na ang Supreme Court finds guilty itong si Gadon ng gross misconduct, nag-press conference kaagad si Mr. Larry Gadon at may mga sinabi niya na hindi magandang pakinggan, to me laban sa mga maestrado sa Korte Suprema. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Good morning sa inyong lahat.
sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema kahapon, halatang-halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Sapagkat in less than 24 hours that I have issued a statement that Sara will not win in 2028. In-explain ko kung bakit. Kasi araw-araw na tinatawag ng mga DDS at supporters at mga DDS vloggers si Presidente Bongbong Marcos na bangag at adik, di siyempre mawawala yung lahat ng boto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Yan ay napakarami niyan. Magmula Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, and a lot of Ilocanos are also in Mindanao because they have settled there when President Marcos awarded. Okay, stop ko na doon ha. Medyo mahaba yung press conference niya eh. Na politika daw ang Supreme Court. Ang pagkakaintindi ko, ang pahiwatig niya, yung desisyon ng NBank, unanimous decision lahat, I think 15, tama ba ko? 15 justices, nagkakaisa sila, unanimous, finding Mr. Larry Gadon guilty of gross misconduct dahil sa pagsisinungaling. Ito daw, bunga ng politika. Dahil connected, yung pronouncement ni Mr. Larry Gadon, wala pa daw 24 hours, nag-pronounce si Mr. Larry Gadon na hindi mananalo si BP Sara by 2028. After that, yun na, nilabas na yung desisyon. Ang pagkaintindi ko, pinapahiwatig ni Mr. Larry Gadon na ang kampo ng mga Duterte ang nag-influence sa mga maestrado na maglabas ng ganong desisyon na finding him guilty kasi nga nagsalita siya ng hindi maganda tungkol sa candidacy o political career ni BP Sara. Grabe naman, I don't know kung anong dating sa inyo nito o I don't know kung anong dating ito sa mga maestrado ng Korte Suprema. Yung maakusahan na politicize ang mga Supreme Court justices. Grabe naman. Yung 15 sila in bank, nagkakaisa sila na guilty for gross misconduct dahil nagsinungaling sa kanyang impeachment raps na i-file against kay dating Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno. Pang-insulto yun sa Pang-insulto yun sa integrity, credibility, yung talino ng mga Supreme Court Justices. Ito, hindi maingat sa pananalita si Mr. Larry Gadon. Kaya, ayun, 2 beses na siyang na-disbar. Ang unang disbarment niya, yung desisyon ng Korte Suprema is yung pinagalitan niya ang mga media personnel in public. Nireklamo siya sa Integrated Bar of the Philippines. So, pag-investigasyon, napatunayan nga sobra nga yung ginawa niya, yung bunganga niya. Ayun, desisyon ng Korte Suprema, disbar. That was last year. So, hindi na siya abogado. So, itong gross misconduct na ito, another punishment is disbarment. Kaya lang, hindi na pwede madisbar kasi disbar na siya. Wala na. The end of his career as a lawyer, itong si Mr. Larry Gadon. Kasi hindi na siya pwedeng parang appeal. Forever na yun. As a result of this conviction na gross misconduct, wala na. Hanggang Mr. Larry Gadon na lang siya. Sabi niya, it doesn't matter daw dahil ang mga mayayaman
hindi man daw puros abogado ang mga mayaman. Ibig niya sabihin na yayaman pa rin siya kahit hindi siya abogado. Okay, ganon ang kanyang pananalita. At ito nga, maswerte siya, o I don't know kung anong tawag sa kanya, dahil out of nowhere, bigla siyang inappoint na presidential advisor on poverty alleviation. Sabi, anong qualification o anong experience ni Mr. Larry Gadon on poverty alleviation? Kaya ito, grabing batikos sa presidente at kay Gadon nung inappoint siya, I think that was last year. Dahil wala siya talagang background, basta lang. So, ang reklamo ng karamihan is political patronage o pagbayad sa utang sa politika ang pag-appoint sa kanya. Kaya ngayon, okay siya kahit hindi siya abogado dahil malaki ang kanyang sweldo. Plus allowances pa niya, bonuses at iba pa, per dime at iba pa. According to Commission on Audit, yung mga ganyan na presidential advisor, they can earn more than 4 million pesos a year. Lahat na, sweldo, allowances, perks, at iba pa. O di, mayaman. Dahil nasa gobyerno siya. Kailang, forever ba siya na nasa gobyerno? Delikado siya. Kaya, isang rason niya para forever siya na nasa Malacanang, yun. Nag-propose siya ng political amendment sa konstitusyon para ma-change ang ating form of government from presidential to parliamentary, hoping na mag-prime minister si Romualdez, after Romualdez, Sandro Marcos, forever, magtatagal sa gobyerno at dyan siya yayaman, parang ganon. Anyway, to me, napakababaw yung kanyang rason na politika. Napakataas ang credibility, integrity ng ating Supreme Court. Mula nung nagkaisip na ako, wala pa akong matandaanan ng mga desisyon ng Supreme Court na medyo inalmahan ng taong bayan. Karamihang desisyon ng Supreme Court, believe ako, pinag-aaralan talaga. There is justice in the Philippines. Buhay na buhay dahil mayroon tayong Supreme Court na mga justices matatalino, binabalansi ang lahat, at pinapaboran ang mga inosente at ang batas ay mas pabor sa mga kasi yung proof beyond reasonable doubt. Grabe ang pag-uphold ng Supreme Court nito. Kaya maraming mga drug lords convicted dito sa lower courts. Pagdating sa Supreme Court, acquitted dahil hindi nasunod ang batas. Kaya dito ako talaga bumibilib sa ating Supreme Court. Buhay na buhay ating justisya dahil mayroon tayong Supreme Court na maasahan. And saludo ako sa ating mga justices. Okay? Yung paratang ni Mr. Gadon, bahala na siya.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!